Ay, si Attorney Claire pa like. Sorry naman. Alright, Nafsat. Ito, nakita ko, kaka-interview lang kay Director Matibag, Mabsat. Pakinggan naman natin yung side niya, mga kakabsat, tungkol sa pangyayari. 9 minutes lang to, Mabsat. Pakinggan natin. Asa na? Ito. Interview po ni NBI Director. Bihit po tayo sa NBI. Nasa Zoom naman natin si Attorney Melvin Matibag, ang pinuno po ng National Bureau of Investigation. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Alvin, at sa lahat ng tumatangkilik sa programa. At kay Attorney Cynthia, magandang umaga. Ano ba pag-usapan natin? Na-miss mo ba yung Transco? Bigla ko lang naalala. Good morning, Attorney Cynthia. Medyo medyo energetic din ang relasyon dati ng Transco at yung NGCP. Attorney Melvin. Magkaibigan naman kami niyan, ikaw kasama ka namin. I remember those days. Yes. Namiss ko rin nga. Narinig ko, pinag-uusapan niyo yung brownout. Sabi ko, ano ba yung igigis ko rito kay Boss Alvin? Okay, makakakami, alam ka rin sa brownout. Anyway, pag-usapan po natin ay yung tungkol pa rin sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. So ngayon, na-establish na natin nakatakas. Nawala siya. Nawala talaga siya. Yun ba yung term, nawala? Hindi nakatakas? Naglaho parang bula. Hindi, kung pag... Sabi ni Kalan Peter, naglaho. Hindi siya tumakas. Umalis lang siya. Diyos ko, Lord. Tinanong mo si Senate President Cayetano, hindi daw nakatakas. Lumabas lang daw. Ay, kasi maganda na. Ibig sabihin, yung protective custody, hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng palabasin. Hindi ho ba, ano po? So ngayon, na-establish na nakatakas si Senator Bato de la Rosa, yung NBI ba ay tutugisin siya dahil meron namang lehitimong warrant of arrest? Well, yan na nga po. Unang-una, ang nangyari po rito, we are respecting the process with the Supreme Court. Alam naman po natin walang TRO binigay. Pero meron pong 72 hours to answer the government, and probably they will also be given another 72 hours to comment. From the point of view of law, of legal practice, at ang DOJ po ang lead dito, ang tinitingnan po muna natin dito ay yung respeto doon sa Korte Suprema, kung ano po yung pupuntahan nito. Pero may wrong assumption na walang warrant, hindi valid. Ang magsasabi po nga ngayon yan, kaya natin binigyan po muna ng space na ganyan, ang Korte Suprema po. So, yun po yung reason na ang NBI have to monitor kung nasaan talaga siya. Pero dahil sinabi ng Senado na nasa protective custody po nila, ang ibig sabihin po, at nung nag-usap po kami nung kausap po sila nung Monday, ang ibig sabihin ng protective custody, when the time comes na kailangan siyang ipresenta sa isang responsabling agency or kung ano man pong ahensya na kailangan ni si Senator Bato, they should be ready to and responsible to present Senator Bato. Paano po ngayon yan? Wala na. Hindi na alam kung nasan si Senator Bato. Ano po? Kaya nga, so sa tanong, ulitin ko yung tanong, tutugisin ba ng NBI si Bato? Hindi pa muna, antayin nyo muna yung Supreme Court. Yan po yung nagiging order po sa atin. And this is in relation to what happened po nung Wednesday na wala po talagang order na ulihin siya. Gaya ng claim po na sinasabi na papasukin ng Senado. Ay, yun na nga Actually, tatawid tayo doon. Sabi, walang order. Pero ang sabi naman nung Aplasca, yun si Retired General Aplasca, sabi niya, nakapasok na raw yung NBI sa Senate premises. Ang sabi niyo naman, hindi kami nakapasok na sa GSIS side kami. Ano ba talaga? Mali po yung claim na yon. Kasi po, alam naman natin, i-contextualize natin, Sir Alvin. Sige po. Yung buong complex na yan, that is a GSIS complex. At even the building, there are isang buong building. Pag-aari ng GSIS. Pag-aari ng GSIS. Doon po sa building na yan, yung pong area kung saan nangyari yan, siguro pinaka-safe na tawagin natin is, that is the common area. Because parang fire escape yan lagusan yan Opo. Nakasarado yung pinto dyan sa Senate, meron pong kandado dyan. Sila po yung pumasok papunta ron, na ang inabutan nila, yung nagbabantay doon, isang agent at isang blue guard. Kasi yun po yung hindi nababanggit. Ilan ba ang nakita mong tao na nandoon? Hindi po natatanong yan Tsaka, ang isang basic na question na sabihin natin, security personnel ka, you are tasked to secure the Senator,
senators and the premises of Senate building, pasok with naka-full battle gear ka, kung gusto mo lang i-secure, andyan na rin ang mga maris, may PSPG pa, hindi kung ano yung tingin mong weak point na papasukan, doon ka na lang. Kaso kitang-kita puro sa video na gear up, nagkasa ng baril, may a-arrestuhin. Yun po yung sinabi. Oo. So anong Narinig naman natin. So anong basa mo? Anong basa mo? Anong gusto niyang gawin? Hindi ko po alam. Kundi ang naririnig niya, nakita na raw niya sa video na may mga may baril. Ito pa po, may sinabi siyang statement na kausap niya na si GM Biloso na nagpastulong ang GSIS na mag-secure ng area sa NBI. So alam na po niya na may presence ng NBI doon, di po ba? Opo. So bakit kailangan mo sabihin na nagkinausap ko si Senate President at i-verify namin personally? Pwede mong binerify personally na hindi ka naka-full battle gear, na dala-dala mo yung isang team mo para magkaroon ng pagpabaril doon. Ano po? O kaya, eto pa po yan ha. Sige. Sinasabi niya wala kaming coordination. Si Atty. Matibag hindi nag-coordinate. Pero dati nag-coordinate kami. Inconsistent eh. Kasi kung ang behavior ko mag-aaresto, magko-coordinate, ang gagawin ko magko-coordinate din sa kanya, hindi po ba? Opo. Tatawagan ko siya. Ngayon, siya po ang nakakita ng presensya ng mga NBI doon. Ano po dapat ginawa niya as a security personnel? May numero po ako sa kanya, hiningi niya noong Lunes. Sabi niya, para pag may mga question, tatawagan kita. Hindi po tinawagan niya ako, Direktor, mga tao ba itong nandirito? Hindi po ba? Kagagaling lang niya sa opisina ko nung isang linggo, magkausap kami on another item. Pero bakit nangyari yon? Hindi po ba? At inamin naman niya, sino po na nagpaputok? Siya. Sila. Siya. Inamin po niya. Yun yung findings. Yung tama ng bala, saan nanggaling? According to the initial report po ng PNP. Saan galing? Galing lahat sa Senado, papasok. Tama. So this is, yung tao ko po nag-report na rin sa akin. Well, may mga claims sinasabi ko walang NBI. Because the report na pumasok po sa akin habang nagpa-planning kami, at alam ko, in-interview niyo po ako, may mga NBI sa Senado. Kaya sinabi ko, wala kaming NBI sa Senado. Sabi ko, ganun. Wala. Kasi ang alam ko, yung NBI namin nasa GSIS responding to the request of GM Vic Biloso. Opo. Yan po yung nangyari dyan. At sinabi na nga niya, na sinabi rin sa niya ni Vic Biloso may mga NBI. Bakit kailangan mo mag-assault papunta sa GSIS? So kaya nga po, so ang tanong, ano ang motibo mo to do that? Either mali ang diskarte mo or meron ka talagang objective for doing that. Kasi they have the means, they have probably the motive and the opportunity. At ngayon, kami sabi ko nga, sinabi ko naman to, may sentimiento yung aming mga ahente na ang kwan dyan is baka diversion ito para hindi pa po nakakaalis doon si Senator Bato para mag-create ng situation na makaalis si Senator Bato. At ganoon nga po yung nangyari ngayon. Wala na si Bato. At ganoon pong statement yung asawa ni Senator Bato mismo nagsabi na Tumakas. si Senator Bato took that opportunity para makaalis. Opo. So ganun ba? Ang linaw na po nun. Ganun bang napuporma sa isip mo, Atty. Matibag, na parang staged, parang ginawa yon para may oportunidad na makatakas si Bato? This is an ongoing investigation. Katunayan po, nakikipag-coordinate po ako sa CIDG. I'll make my team available at po, pinapupunta ko sa Lunes para po interviewin po. Imbestigahan ng CIDG. That's why ayoko pong mag-comment sa ganyan. But I've been hearing things from the side of the Senate accusing the NBI ng ganito, ganyan. Even one of the senators asking me to be relieved. Baka bago po gawin yun, ang imbestigahan muna yung head security na si General Aplasca. Dahil siya po lahat, siya nagpaputok. Yung team niya yung nag-spray ng mga baril. So, this is make you wonder, kung marami pong NBI doon sa dami ng ipinutok, baka kahit isa ron may nasugatan man lang, kahit taplis. Nagkaputukan na po karami namin putok, walang nasugatan kahit isa. Yung pagtakbo po sa isang senador, sugatan yung senador. Tama. May punto naman. So anong susunod na mangyayari? What is the next thing to do? Probably you're going to be called to a Senate inquiry kasi may gusto na mag-Senate inquiry. Malamang isa ka sa ipatatawag. Well, I'm willing and open to any investigation. Pero siguro po, ang unang gawin ng Senate, sila mag-imbestiga muna internally. Then we are doing that. And we submit everybody and all the available namin na ebidensya
sa CIDG, and we are also making a parallel investigation. I created a separate team to investigate on the matter. Although, as early as Tuesday morning po, nandun na po sa akin kagad, I mean, the following day, Thursday morning, kahapon, nasa akin na po ang spot report po ng ang team po na nandun sa GSIS. AI is generating. Sa mga bagong pasok dyan guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So tapos na yan. Naputol ah. Sa putong ito, makausap natin ang veteranong political Naputol yata no. Pihit po tayo sa NBI. Naputol nga ma'am. Pero okay na yan no. At least maraming salamat General tuloy. Director and NBI Director Matibag Mabsat no, sa kanyang clarification. Siyempre Mabsat, sino may kon? Akalain mo na sasabihin nila na NBI may kasalanan, tapos sasabihin nila yung mga NBI pumasok sa Senado. Ayan, nakita natin yung side ng narinig natin yung side na talagang sila yung mismong nag-provoke, no? Kaya talagang naku po. Kung bakit, paano nangyari yun? Ang daming mga basyo ng bala sa Senado, hindi kukulang sa hindi bababa sa 30 na basyo. 'Di ba? Tapos walang natamaan. Diyos ko Lord. Anyway, Mabsat, ito mag-last topic po tayo bago tayo mag-breakfast. Last topic po tayo, Mabsat. Maraming salamat po. Alright, countdown ulit tayo. Shoutout sa mga nandyan. Diyan na ba? May kuha na ba tayo? Kanina, wala pang, may 100 na ba yung like natin? Gawin nyo ng 100 yung like natin, Mabsat, bago tayo mag-last topic. 96! Mabsat, hindi pa nagla-like yung iba. Like and subscribe naman tayo, Mabsat. No? Wala pong bayad yan. Shoutout sa naiwang 200 plus. May 4 pa po hindi nagla-like. Or sa mga hindi pa nag-like, like na po tayo. Alright, countdown tayo sa pinaka-last topic po natin for this morning. Here we go!